Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nagpapatuloy ang ating pagdinilay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ngayong buong taon na ito, kada Sunday, ang ating Gospel reading ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At tatandaan po natin kapag binabasa natin yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. Meron po itong 3 parts. Yung first part ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos, si Jesus ay naglalakbay doon sa mga bayan-bayan sa paligid ng Galilea. Kung halimbawa po ito yung mapa ng Israel, ang Galilea ay nasa northern part na bahagi ng Israel. At yung first part ng Ebanghelyo ni San Marcos ay yung paglalakbay ni Jesus doon sa iba't ibang mga bayan sa paligid ng Galilea. So doon siya nangangaral. Yun po yung unang bahagi. Yung pangalawang bahagi naman ay yung paglalakbay ni Jesus galing doon sa Galilea patungong Jerusalem. Kung ito po yung mapa ng Israel, ang Jerusalem naman ay nasa southern part na bahagi ng Israel. So, yun naman yung paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem. Yung Jerusalem, alam natin kung anong mangyayari doon, di ba? Anong nangyari sa Jerusalem? Siya ay itinakwil, siya ay pinahirapan, siya ay pinako doon sa krus, siya ay namatay, subalit muling nabuhay. So, yun po yung pangatlong bahagi naman. Nasaan na tayo ngayon? Nandoon na po tayo sa chapters 8, 9, and 10. Doon sa pangalawang bahagi, si Jesus naglalakbay na patungong Jerusalem. At doon sa kanyang paglalakbay, 3 beses niya nauulitin sa kanyang mga disipulo na siya ay pahihirapan, na siya ay itatakwil, na siya ay mamamatay, subalit muling mabubuhay. 3 beses po iyon. Subalit maririnig din natin na yung mga disipulo hindi nakikinig. Yung mga disipulo, iba ang kanilang iniisip. Yung mga disipulo, lumulutang ang kanilang pag-iisip. 2 Sundays ago, narinig natin yung una na pangaral ni Jesus na siya ay itatakwil, na siya ay mamamatay, na siya ay muling mabubuhay. Ano ang ginawa ni Pedro? Hinila si Jesus sa isang tabi at ang sabi, Panginoon, huwag sanang mangyari sa iyo yung mga bagay na yan. Last Sunday, yung pangalawang beses na ipinaliwanag ni Jesus na siya ay maghihirap, na siya ay mamamatay, subalit muling mabubuhay, hindi pa rin nila inintindi. Sa halip, ano ang ginawa ng mga disipulo last Sunday? Sino ba sa atin ang pinakadakila? Sino sa atin ang the best? Sino sa atin ang una? Sino ba sa atin ang pinaka sa lahat? Imbis na ituon ang kanilang sarili doon sa pangaral ni Jesus, ang tuon nila ay para sa kanilang sarili. Wala ang tenga sa pakikinig sa utos, sa aral ni Jesus, bagkus lumilipad ang isipan sa kung ano-anong mga bagay. Ngayon, ganun din ba tayo? Nakafocus ba tayo sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Kung minsan mga kapatid, ang gusto lang natin yung mga magaganda. Ang gusto lang natin yung mga mabubuting mga bagay para sa atin. Kapag makikinabang ako, bibiyayaan ka ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen. Salamat Panginoon. Salamat po. Pero kapag sinabing magsasakripisyo, maghihirap, magpapasa ng krus, mamamatay doon sa krus, ayoko niyan. Bahala ka na dyan. Doon na lang ako sa mabuti. Doon na lang ako sa maganda. Ayoko dyan. Pero mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon at ipinapangaral sa atin, paano nga ba maging disipulo ng ating Panginoon? At yan po yung sasagutin natin sa ating mga pagbasa ngayon. Paano nga ba maging disipulo ng ating Panginoon? Narinig natin, lumapit si San Juan kay Jesus at sinabi, Panginoon, meron kaming nakita doon na nangangaral sa pangalan mo, nagpapalayas ng mga demonyo, pinagbawalan namin kasi hindi naman natin siya kasama.
Dapat tayo-tayo lang. Dapat kami lang. Dapat kami lang ang magaling. Kami lang ang espesyal at wala nang iba. Ano ang sabi ni Jesus? Huwag niyo silang pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Bakit parang ang luwag ng ating Panginoon doon sa unang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon? Bakit? Sapagkat ang paggawa ng mabuti ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lang exclusive sa mga pari, mga madre, mga nagsisimba, mga Katoliko. Hindi lamang exclusive sa atin ang paggawa ng mabuti. Bagkus kahit tayo mga tagalabas, kahit tayo nasa ibang bansa, kahit tayo nasa ibang relihiyon, kung sila ay gumagawa ng mabuti, sila ay bahagi ng katawang mistiko ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos na mabuti. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mabuti ho yan. O ba't ayaw niyong tingnan? Mabuti po yan, sapagkat nilalang yan ng Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang paanyaya sa bawat isa sa atin, sa pangalan ni Jesus, gumawa tayo ng mabuti. Kapag halimbawa po nagkakaroon na ng division, nagkakaroon ng kanya-kanya, nagkakaroon ng exclusivity, nagkakaroon na tayo lang, hindi sila kasama, dasalin natin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng yan ay gagaling. Yun po yung unang bahagi ng ating ebanghelyo. Sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, dito naman parang napakahigpit naman ni Jesus. Dito naman parang yung pagdidisiplina ng ating Panginoon ibinibigay sa atin. Sabi niya, mabuti pang talian ng gilingang bato sa liig ang isang tao at itapon sa dagat kaysa maging dahilan siya ng pagkakasala ng kanyang kapwa-tao. Ano ba yung gilingang bato? Sa panahon natin ngayon, wala nang mga ganun ano? Pero nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, dahil marami po silang mga olives, no? Yung mga ginagawang olive oil. So, para makuha nila yung oil, papadaanin nila yon sa isang malaking bato. At yun ay pinapaggiling nila, pinapaikot-ikot nila. Napakalaki po nun. No, napakalaki po nun. At sabi sa ating ebanghelyo, kung ikaw daw ay magiging cause, magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapwa, mabuti pang talian ka na lang ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Sabi pa ng ating Panginoon, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Pwede ba tingnan niyo yung mga kamay niyo? Tingnan niyo lang. Sige. Kung yan ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Sabi ng Panginoon, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Naku, kung literal lang yung utos ng ating Panginoon, siguro lahat po tayo ngayon, kasama si Father, wala nang mga kamay, wala nang mga paa, at bulag na rin tayo lahat. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Ano yung mga puputulin natin? Ano yung mga tatanggalin natin? Ano yung mga itatakwil natin? Kasamaan, kasalanan, yung mga ipinagbabawal na klase ng relasyon, yung mga kasalanan na umaalipin sa atin, yung mga kasamaan na patuloy na lumalaman ng ating mga puso at kalooban. Yun yung dapat nating dukutin at alisin. Pero mga kapatid, alam nyo, hindi natin kaya eh. Bakit? Kasi tayo yung mahihinang tao. Kinakailangan natin ng grasya, kinakailangan natin ng grace, ng biyaya, ng blessing galing sa Panginoon para na sa ganon, palakasin niya tayo. At ano yung biyaya, yung grasya na yon? Sabi sa Ebanghelyo, ang pangalan ni Kristo Jesus. Sa tuwing tayo ay haharap sa mga kasalanan, sa tuwing tayo ay haharap sa mga kasamaan, dasalin natin in the name of Jesus, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan ko. Aasalin ba natin yung inasal ng mga disipulo habang nangangaral si Jesus at sasabihin natin,
Huwag naman sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito. Pag-usapan na lang natin kung sino pinakadakila. Pag-usapan na lang natin kung sino magaling sa atin. Pag-usapan na lang natin yung mga magagandang bagay, siksik, liglig at umaapaw pa. Pero pagdating sa pagtatakwil ng kasamaan, parang ayoko ata nun. Parang hindi ko ata gusto yun. Tandaan nyo, nung tayo binyagan at tuwing Easter Sunday, nangangako tayo ng dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na ipinangangako natin? Itatakwil natin ang kasamaan at si Satanas at yayakapin natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, nasa sa atin ang biyaya, ang mukha ng biyaya ng Ama. At yun ay si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, bibigyan niya tayo ng kalakasan para maging tapat na mga alagad niya. Amen. Magsitayo ang lahat.